kailangan nating mag-aral ng salita ng Panginoon to discern what is the truth. Di ba? Balik nga tayo doon sa sinasabi nga na faith. Meron si Mordecai. Kailangan natin talagang lumakas ang faith natin para maging maganda ang relasyon natin sa Panginoon. At pangalawa po si Esther. Andun ang courage. Although, sa umpisa, talagang siyempre, natakot siya. Pero dahil nga, napaka-importante nga talagang merong kang advisor o teacher or mentor na magsasabi sa iyo na hindi, dapat gawin mo ito. Mga kabataan, please makinig kayo. Kung merong sasabing advices sa inyo, ang mga nakakatanda sa inyo, pag-isipan ninyo. Kasi meron ding isang kwento sa Bible, anak ni Haring Solomon, bata pa siya nung naging hari. Merong ang mga Hudyo, ang mga tao, sinabi sa hari na kung pwedeng babaan ang buwes, magiging magaan ang trabaho nila. Humingi ang hari, ang batang hari, humingi ng advice doon sa mga nakakatanda. At sinabi dapat pagbigyan mo para mapalapit ka sa kanila. Pero itong hari, dahil bata siya, humingi siya ng advice doon sa kagaya niyang mga bata pa. Ano ang binigay na advice? Hindi pwede. Pag pinagbigyan mo yan, aabuso yan. Sabihin mo sa kanila, ang ginagawa ng ama mo, mas matindi kaysa gagawin mo. Anong nangyari? Dahilan para magkawatak-watak talaga ang kaharian. Now, doon sa marami tayong mga young people, they are the future of the church talaga. At alam kong gagamitin kayo. Pero wag niyong kaligtaan ang mga advices sa inyo. Huwag kayong sabihin, kaya ko na. Hindi. Kailangan mo pa rin talaga ang mga advices ng mga nakakatanda sa inyo. Lalo na, yung nakikita nyo talagang ginagamit ng Panginoon, makinig kayo. Ito ang problema ngayon ng mga kabataan. Andyan, lumalabas na lang lagi, wait lang. Di ba? Nakakarinig siguro, di ba? Totoo yun. Mayroong ugali ang mga kabataan ngayon na hindi mo sila pwedeng pagsalitaan. Hindi pwede. Kung hindi, magiging rebellious sila. Kailangan, in reality talaga, kailangan yon. Biblical sinasabi talaga na kailangan nating makinig talaga sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Si Esther, nagkaroon siya ng courage, no? Tumugon siya. Ang ginawa niya, talagang sinabi niya doon sa pinapasabi niya kay Mordecai na ang lahat ng mga Hudyo kailangan manalangin mag-ayuno. At ganun din kami, gagawin namin ang pag-aayuno kasama ang aking mga alalay. And if I die, I die. Ano yun? Courage. That's courage. Kailangan natin yon. Sa mga, sabi nga, adversities, mga kinakaharap nating ang mga pagsubok, kung kilala natin ang Diyos, sasabihin natin sa mga pagsubok, do your worst. Sige pa. Sige pa. Kaya ko yon, meron akong Diyos. Di ba? So we have to have that courage, and we can only have that courage kung alam na alam natin na meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan.